Stay hydrated po mga kapatid dahil nananatiling mataas ang heat index sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Saang mga lugar kaya ito? Alamin po natin yan mula sa ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning kapatid! Good morning Mami Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ha. Magpapatuloy pa rin po ang ating init ng panahon sa mga susunod na araw at hanggang sa susunod na buwan pa po yan. Hindi pa po yan titigil anytime soon. Sa katunayan, sa Metro Manila nag-average tayo ng 34 to 35 degrees Celsius kapag ganitong panahon ng tag-init. Pero noong April 27, 2024, yung ating pinakamainit na taon niya nasa ating kasaysayan, umabot pa po yan sa 38.8 degrees Celsius. Ito po ay ambient temperature ha. Hindi pa po yan yung ating heat index na kung saan mas mataas pa po yung ating inaasang heat index dyan. Kaya may possibility pa pong umabot or umakyat pa yung ating temperatura sa mga susunod na araw hanggang sa buwan ng Mayo. Ngayong araw na ito, magpapatuloy pong mainit at malinsangang panahon dito sa Metro Manila, lalong-lalo na sa tanghali, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon. Medyo mababa po yung ating tsansa ng pag-ulan at paghandaan po natin ang matinding alinsangan na pumapalo nga po yung ating heat index dito sa Metro Manila sa 40 hanggang 42 degrees Celsius. Kaya again, gaya nga ng sabi ni Mami Dims, stay hydrated at umiwas po tayo sa direktang init ng araw. At ilang bahagi din ng ating bansa ang nakararanas ng dangerous level o mapanganib na level ng heat index. Sa Cavite nga po ay pumapalo na po yan sa 44 degrees Celsius, sa Pangasinan naman at Palawan, kasama na po dyan ang Agusan del Norte na nasa 44 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang, pumapalo naman sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index sa mga areas ng Cagayan, Zambales, Subic, kasama na po dyan ang Laguna, Occidental Mindoro, Palawan, Masbate, hanggang dito po sa Zamboanga del Sur. Ang ating init at alinsangan ng panahon ay dulot pa rin ng ating tinatawag na easterlies. Pero again, ito pong ating easterlies, minsan meron tayong tinatawag na easterly wave o yung parang salubungan ng ating hangin sa gitna po ng easterlies. Yan naman po ang nagdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa ilang bahagi ng Mindanao, dyan po sa areas ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, kasama na po dyan ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte at ito pong ilang bahagi ng Zamboanga del Sur. So mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan, lalong-lalo na kapag meron tayong flash floods or landslides na dulot po ng ating mga thunderstorms. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:35 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:12 ng hapon. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang inyong Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.